An- anak ko. Itay, wag na po kayo magsalita. Dadalhin ko po kayo sa ospital. Hindi na, Gabriela. Kailangan mong malaman na ang aswang sila. Alam ko po, Itay. Nakita ko po sila. Pero bakit kayo? Bakit kayo na aking ama? Ang tungkulin ng albularyo hindi lamang pagpapagaling, kundi pag-iingat din sa komunidad mula sa masamang elemento. Ipagtatanggol natin ang mga mahihina. At ngayon po, dahil doon, dahil sa katungkulan na yan, anak, pakinggan mo ko. Ang ating kapangyarihan na ang kaalaman ng pagiging albularyo. Ito ang pamana ng ating mga ninuno. Ngayon, sa iyo ko ipapasa. Hindi po dapat, Itay. Marami kayong dapat ay turo sa akin. Nasa dugo mong lahat, anak. Tandaan mo, ang magiging albularyo'y hindi lang tungkol sa pagkagamot, kundi sa pagprotekta sa mga taong nangangailangan. Itay, ipinapangako ko, ipagpapatuloy ko po ang iyong nasimulan. At ang mga suwang na yan, hindi ko sila paliligtasin. Hindi ko sila palalagpasin. Itay! Itay, sino? Sino may kagagawa nito, Itay? Itay, sumagot kayo! Itay! Pumikit ang mga mata ni Mang Densyo. Dala-dala ang hindi natapos na pangungusap at ang misteryo na nais niyang ibunyag sa kanyang anak. Ipinapangako ko, Itay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang pumatay sa inyo. Ipagpapatuloy ko ang ating tungkulin bilang albularyo. Ipaghihiganti ko kayo, Itay. Pagkalipas ng mga buwan, matapos ang kamatayan ni Mang Densyo, malayo ang nilakbay ni Gabriela mula nang lisanin niya ang kanilang nayon. Bawat sityo, bawat baryo na kanyang napupuntahan, binibigyan niya ng pansin. Naghahanap ng mga palatandaan ng mga aswang na pumatay sa kanyang ama. Sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa isang malayong lugar, ang sityo Kagbunga. Sa harap ng isang lumang bahay kubo, nakaupo si Mang Domeng. Nang mapansin niya ang isang binatang papalapit. Gabriel? Ikaw ba yan? Mang Domeng, hindi ko po alam na dito pala kayo nakatira. Naku, lumaki ka na, iyo. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Pero, bakit ka napunta rito sa aming sityo? Siguro ho, alam niyo na kung nangyari kay Itay. Oo, nabalitaan ko. Napakabigat nun para sa ating lahat. Si Densyo, napakabuting albularyo. Kaya po ako nandito. May nakapagsabi po sa akin, may aswang doon po sa lugar na to. Ah, oo nga. May mga kwento nga. Pero Gabriel, mag-ingat ka. Hindi biro ang paghahunting ng mga aswang. Kaya kung maaari lang, sana na may kalimutan mo na ang plano mong paghiganti. Kung ito lang ang magiging mitya ng buhay mo. Alam ko po. Pero kailangan kong gawin para sa Itay ko. Dumito ka muna sa amin.
Mahirap maglakbay mag-isa sa ganitong lugar. At saka, marami akong kwento tungkol sa iyong ama na marahil gusto mong marinig. Salamat po, Mang Doming. Alam ko po maaasahan kayo. Tulad ng pag-asa sa inyo ni Itay noon. Halika, pumasok ka na. May mainit na sabaw ako sa loob. Pag-usapan natin ang nangyari sa iyong ama. Pagpasensyahan mo na pala kung hindi na ako nakadalaw man lang kahit sa buro lang iyong ama. Pumasok si Gabriel at Doming sa bahay kubo. Hindi alam ni Gabriel na ang taong kanyang pagkakatiwalaan ay may nakatagong madilim na sikreto. Kinaumagahan, habang naglalakad si Gabriel sa palengke ng sitio ng Kagbunga, maraming matandang babae ang napatitingin sa kanya, nagbulong-bulungan at napapangiti sa tuwing dumadaan siya. Naku, ay sino kaya ang binatilyong yon? Abay, ang gwapo! Nakaibang lugar yata, no? Nakita ko siya kasama ni Mang Doming kahapon. Naku, mag-iingat siya rito. Maraming nagnanais sa mga binatang kagaya niya. Nang makabalik si Gabriel sa bahay ni Mang Doming, sinalubong siya ng matandang albularyo na may pag-aalala sa muka. Iyo, napansin ko lang sa palengke kanina. Ano po yun, Mang Doming? Maraming nakatingin sa'yo. Lalo nang matatanda nating kababaihan. Ganun po ba? Siguro po, hindi lang sila sanay sa mga bagong mukha rito. Hindi mo naiintindihan, Gabriel. Sa lugar na ito, hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Ano pong ibig niyong sabihin? May mga nilalang dito na nagnanais sa mga kagaya mo. Mga binatang malakas, makikisig. Alam mo ba kung bakit? Hindi ho. Mas masarap daw ang laman ng mga kagaya mo. Mas matapis ang dugo ng mga binatang katulad mo. Mga aswang? Kaya mag-iingat ka, Gabriel. Hindi mo alam kung sino ang tao o kung sino ang nagpapanggap lamang. Maaring ang ngiting nakikita mo ngayon ay mga pangil na pala mamayang gabi. Salamat po sa pagbababala ninyo, pero yun din po ang dahilan kung bakit ako naparito. Para hanapin sila. Oo nga, pero tandaan mo, minsan ang pinakamagandang bitag ay ang hindi mo inaasahan. Hindi alam ni Gabriel ang mga babalang iyon. Pagkatapos ng mga pagpapaalala ni Mang Doming sa kanya, naisipan ni Gabriel na kailangan niyang makilala ang lugar. Hindi siya mapanatag hanggat hindi niya nalalaman ang bawat sulok ng sitio Kagbunga, kung saan maaaring nagtatago ang mga aswang. Mag-isa niyang tinungo ang nasabi ng ilog. Bali-balita kasi mula sa ibang bayan na may itinatagong ganda ang Kagbunga, lalo na sa mga ilog dito. Yun nga lang, pinamumugaran daw ito ng mga kakaibang nilalang. Magtatanghaling tapata nang lakbayin niya ang daan patungo sa ilog. Masyadong tahimik ah. Sino yan? Ibon lang pala. Medyo nailang ako sa lugar na to ah. Pero bakit parang pamilyar? Dito muna ako magpapahinga sa malaking bato sa gilid ng ilog. Kung talaga may aswang dito, bakit hindi ko pa sila nakikita? Baka nakikita ko na sila, pero hindi ko lang alam. Ilalabas ko ang aking anting-anting bilang albularyo na bigay sa akin ni Itay. Sakaling may sumalaking aswang, may panangga akong magagamit. Itay, sana gabayan mo ko. Tulungan mo kong makilala kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan.
Maya-maya pa may narinig siyang tinig ng babaeng kumakanta sa malayo. Kinakanta nito ang awiting theme song ng Titanic. Itaw pala sa ganitong oras. Masundan nga ang tinig. Tumayo siya para sundan ang tinig. Hindi niya alam na ito na ang simula ng hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Habang sinusundan ni Gabriela ang misteryong tinig, nang marinig niya ito sa ilog, hindi niya napansin, lumalalim na ang kanyang pagpasok sa gubata. Nang mawala ang tinig, sa kanya lamang napagtanto na hindi niya na alam ang kanyang kinalalagyan. Teka, saan na ba ako napunta? Hindi ko na makita ang daang pabalik. Nang biglang dumulas ang kanyang mga paa sa tabi ng bangin. Nabitin siya sa mga baging, ilang talampakan mula sa ibaba ng bangin. Diyos ko! May kakaiba siyang narinig mula sa itaas. Nang tingnan niya, nakita niya ang isang makamandag na ahas na para bang naghahanap ng madadaanan pababa. Hindi! Huwag kang lumapit dito! Huwag kang lumapit! Pero patuloy na gumagapang ang ahas pababa. Habang kumikilos ako, lalong pumupulupot ang bagay sa aking katawan. Hindi ako makagalaw. Kailangan ko makalis dito. Napalapit na ang makamandag na asa ito. Kailangan kong umalis dito. Saklolo! Tulong! May tutulong ba sa akin? Nang idako ni Gabriela ang kanyang mga mata, tila nagagalit ang ahas papalapit sa kanya. Itay, patawarin niyo ako. Hindi ko pa handang sumunod sa inyo. Inihanda ng ahas ang kanyang atake nang biglang Tulungan niyo ako! Tulong! may tumiris na pala sa ere. Tumama ito sa ulo ng ahas. Hindi nakita ni Gabriel kung saan nanggaling ang pala. Anong nangyari? Napalingon siya sa paligid pero wala siyang makitang tao. Ang dating buhay ng ahas nakahiga na lamang sa tabi niya. Patay na ito. Sinong tumulong sa akin? Tahimik lang ang paligid. Walang sumasagot ng kanyang tanong. Anong nangyari? Sino ka? Nasaan ka? Gusto kitang pasalamatan! Kailangan makalis ako rito. Hindi ka ba magpapakita? Utang na loob ko sa'yo ang buhay ko! May narinig siyang mahinang kaluskus sa mga dahon sa itaas. Sandali lang! Intayin mo ako! Nakawala na siya sa baging at tumayo sa matatag na lupa. Ang husay bumaril ng pala. Parang may nakita akong ganyang pana noon. Tiningnan niya ang patay na ahas. Hindi ordinaryo yung namana nito ng ganitong kasanayan. Bakit ayaw yung magpakita? Sino ba talagang babaeng yun na tumulong sa akin? May nahulog na dahon mula sa puno. Nang tingnan niya ito, may bakas ng yapak sa lupa. Mga bakas papunta sa direksyon ng ilog. Siguro, may dahilan ko bakit hindi siya nagpakilala. Pero, magkikita pa rin tayo. At personal ako magpapasalamat sa'yo. Pagkabalik ni Gabriel sa bahay ni Mang Doming, hapon na noon. Pawis at putik ang kanyang damit at halata sa kanyang muka ang pagod at pagkalito sa nangyari.
Nakaupo si Mang Doming sa harapan ng bahay at naghihintay sa kanya. Gabriel! Saan ka ba nanggaling? Bakit ganyan ang itsura mo? Mang Doming, may kakaiba po nangyari sa akin. Umupo ka muna. Mukhang napagod ka ng gusto. Salamat po. Ano ba nangyari? Napadpad po ako sa may bangin. Muntikan na po ako mahulog. Tapos may ahas pa. Ahas? Sa may bangin? Opo, malaking ahas na makamandag. Akala ko talaga katapusan ko na. Paano ka naman nakatakas? May tumulong sa akin. Pero hindi ko nakita kung sino. Sino kaya yun? Walang masyadong pumupunta sa lugar na yun. May pana siyang ginamit. Napakahusay ng pagkakatira niya sa ulo ng ahas. Pana? Hindi karaniwan ang gumagamit ng pana dito. Gusto ko po sana magpasalamat sa kanya. Kaso ayaw niyo magpakita. Gabriel, mag-ingat ka. Hindi lahat ng tumutulong ay kaibigan. Minsan, may ibang dahilan kung bakit sila tumutulong. Anong ibig niyong sabihin? Basta, huwag kang masyadong magtitiwala. At higit sa lahat, huwag ka nang babalik dun sa bangin. Maraming mapanganib na nilalang dun. Kinaumagahan, matapos ang pangyayari sa bangin, inaya ni Mang Doming si Gabriel na magsanay sa pagiging albularyo, lalo na sa pagsasagawa ng ritual. Sa likod ng bahay, may inihanda siyang mga halamang gamot at mga kagamitan. Gabriel, ipakita mo nga sa akin kung paano gumawa ng lunas sa kagat ng ahas. Ganito po ang turo sa akin ni Itay. Una po, kailangan ng daon ng bayabas, kalyanag tsaka luya. Ngayon, anong orasyon na ginagamit? Kalikasan, dagat at lupa. Bigyan niyo ako ng kapangyarihan. Napansin ni Doming na mas matindi ang epekto ng orasyon ni Gabriel kesa sa kanya. Sandali. Paano mo nalaman ang pangalawang bahagi ng orasyon? Hindi ko pa naituturo yun. Kay Itay, itinuro niya po sa akin ang mga orasyon mula pagkabata. At itong panggagamot sa masasamang hangin? Bago pa matapos magsalita si Mang Doming, nagsimula ng maganda si Gabriel ng tambal. Dapat po bang gamitin ang 10 uri ng dahon? O mas mabisa po ang 7 lang? Oo. Tama ka. 7 uri nga pala. Tapos po, dapat sabay-sabay ang pagbibigkas ng orasyon habang hinihintay ng mga dahon. Hindi po ba? Wala na yata akong dapat ituro pa sa'yo, Gabriel. Ang galing-galing mo na. Hindi naman po. Marami pa akong dapat matutunan. Hindi. Tama na ito. Mas mahusay ka pa kaysa sa akin. Tahimik na pinagmasdan ni Doming si Gabriel. Naabala sa paghahalo ng gamot. Hindi napansin ang kakaibang ekspresyon sa muka ng matanda. Matapos ang araw ng pagsasanay, kasama si Mang Doming, mag-isa si Gabriel sa maliit na kwarto. Tanging ang liwanag ng gasera na nagbibigay ilaw sa madilim na silid. Hawak niya ang lumang anting-anting ng kanyang ama. Itay, nasaan na kaya ako sa ating laban? Tumingala siya sa bintana, pinanunood ang mga bituin. Alam ko po, nakikita niyo ko mula riyan. Nakikita niyo kung gaano ako kalayo sa ating layunin. Hinawakan niya na mahigpit ang anting-anting. Ang dami ko nang natutunan. Pero parang hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat para mahanap sila. Maya-maya pa may tumulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Kapag nakikita ko si Mang Doming,
naaalala ko kayo. Ganyan din kayo magturo sa akin. Ganyan din kayong napatigil siya nang may maramdamang kakaiba. Pero may kakaiba. May kakaiba sa lugar na to. Hindi ko lang maintindihan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinapangako ko, Itay. Hindi ako titigil. Hindi ako magpapatinag hanggat hindi ko natutuklasan ang katotohanan. Hanggang hindi ko nahahanap ang pumatay sa inyo. Biglang umihip ang hangin na para bang tumutugon sa kanyang pangako. Kapag nahanap ko sila, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang kanilang ginawa para sa inyo, para sa ating angkan ng mga albularyo, Itay. Sa labas ng kwarto, hindi niya alam na may nakikinig sa kanyang mga salita. Si Mang Doming na may malalim na pagkabahala sa kanyang mukha. Matapos ang gabing puno ng pagninilay, maaga pa lamang ay nagising na si Gabriel. Naabutan niya si Mang Doming sa kusina na naghahanda ng almusal. Aba, ang aga-aga mo namang gumising, Gabriel. Opo, may balak po kasi akong puntahan. Saan ka pupunta ng ganitong oras? Sa ilog po. Balak ko magpalamig doon at maglaban ng mga damit. Sa ilog? Medyo mapanganib dun ah. Wala pong problema. Susundan ko lang po ang bakas na aking dinaanan. Hindi na po ako dadaan sa Matalahib. Noong una nakaraan na naligaw ako eh. Sigurado ka ba? Pwede naman kitang samahan. Naku, hindi na po kailangan, Mang Doming. Nakakaya naman po sa inyo. Hindi ka ba natatakot? Lalo na't may nangyari na sa'yo dun. Albularyo po ako, Mang Doming. Alam ko po kung paano pangangalagaan ang sarili ko. Ay, kagabataan nga naman. Pero Gabriel, may mga bagay-bagay dito sa aming lugar na hindi mo dapat baliwalain. Tulad po ng... May mga nilalang na hindi mo inaasahan. Lalo na sa mga liblib na lugar tulad ng ilog. Kagaya po ba ng mga aswang? Oo. At kung ano-ano pang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Pero, di ba yun din yung dahilan kung bakit ako narito? Para hanapin sila. May tamang panahon para sa lahat, Gabriel. Minsan, ang mga bagay na hinahanap natin ay nasa harap lang natin. Pero hindi pa tayo handa para doon. Hindi ko po kayo maintindihan. Basta, kung makakita ka ng kahit anong kakaiba, umalis ka kaagad. Huwag mong susubukang kausapin o lapitan. Pati po ba yung nagligtas sa akin noon? Lalo na yon. Hindi lahat ng tumulong ay kaibigan, Gabriel. Sige ho. Mag-iingat po ako, Mang Doming. Sigurado ka bang ayaw mo talagang samahan kita? Oh no, nakakaya sa inyo. Kaya ko na ho. Kung ganon, dalin mo ito. Ano ho ito? Proteksyon. Para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Salamat po. Pero may anting-anting na po ako mula kay Itay. Mas mainam ang mas maraming proteksyon, Gabriel. Hindi mo alam kung kailan mo kailangan. Tinanggap na lamang ni Gabriel ang anting-anting at nagpaalam. Babalik po ako kaagad. Sana nga. Matapos ang mahabang pag-uusap kay Mang Doming, naglakad na si Gabriel patungo sa ilog. Suot ang dalawang anting-anting. Isa mula sa ama, isa mula kay Mang Doming. Dama niya ang katahimikan ng umaga. Kakaiba talaga sa lugar na to. May maririnig siyang kaluskus ng mga dahon sa kabila. Sino yan?
Sino yan? Isang ibon lang pala. Bakit ba ako kinakabahan? Para ako may hinihintay o may hinahanap. Papatuloy na ako sa paglalakad. Nasaan ka? Ikaw yung tumulong sa akin nun, di ba? Bakit hindi ka magpakita? Tumingala siya sa mga puno. Hindi ko maintindihan. Pero parang dapat ba kitang makilala? May mahinang hangin ang dumaan na tila bumubulong. Siguro nababaliw lang ako. Kausapin ko ba naman ang hangin? Narinig niya ang tunog na may umaagos na tubig. Ano yun? Ang dating maingay na mga ibon ay nanahimik. Sa pagitan ng mga dahon ng kawayan, nakita niya ang isang anyo sa tubig. Isang dalagang nakasuot ng puting damit, nagniningning sa sinag ng araw. Hindi ako nagkamali. May tao nga. Nagtago siya sa likod ng puno. Pinagmasdan ang misteryosang dalaga. Bakit parang huminto ang mundo ko? Biglang umihip ang hangin. Itinaboy ang ilang dahon. Natakpan saglit ang kanyang paningin. Sino kaya siya? Hindi ko siya nakikita dito sa sityo. Kumikislap-kislap ang tubig sa paligid ng dalaga. Ang ganda niya. May kumibot sa kanyang mga anting-anting. Parehong pamana ng kanyang ama at ang bigay ni Mang Doming. Bakit kayo nag-iinit? Pero hindi niya mapigilan ang sarili niya na muling tumingin sa dalaga. Para siyang engkantada. Pero parang may kakaiba. Naramdaman niyang may dumaan sa kanyang likuran. Nang bumalik ang kanyang tingin sa ilog, nawala na ang dalaga. Tanging ang mga alon ng tubig lamang ang naroroon. Hindi mawala sa isip ni Gabriel ang misteryosong dalaga na kanyang nakita. Naglakad-lakad siya sa tabi ng ilog. Umaasang muli itong makikita. Sa kanyang paghahanap, nakarinig siya ng mga hibag. Hindi isa, kundi dalawa. O higit pa, maya-maya pa'y nakarinig siya ng isang nakatatakot na sigaw. Sa di kalayuan, nakita niyang muli ang dalaga sa puting damit. Pero ngayon, may dalawang lalaki na ang humarang sa kanya. Isa, may hawak sa braso nito, habang ang isa naman, may hawak na patalim. Uy, ang ganda mo naman. Bakit mag-isa ka lamang dito? Bitiwan niyo ako. Dapat kasi, hindi ka nagpapakita dito mag-isa. Oo nga. Masyadong mapanganib. Sinabi ko nang bitiwan niyo ako. Tingnan natin kung gaano kakaganda sa ilalim ng damit na yan. Huwag! Huwag kayong lalapit! Napansin ni Gabriel na may kakaiba sa mga mata ng babae. Parang nagbabago ang kulay. Pero bago pa man niya ito maintindihan kung ano man yun, nakita niyang hinila na ng mga lalaki ang damit ito. Huwag ka nang magpumiglas. Masasaktan ka lang. May biglang kumislap sa mga mata ng babae. Isang sulok ng galit at takot na magkahalo. Sinabi ko nang... Pero bago pa man matapos ang kanyang pangungusapa, narinig ni Gabriel ang sarili niyang boses. Itigil niyo yan! Napalingon ang lahat sa direksyon ni Gabriel. Doon nagsimula ang isang labanang magbabago ng takbo
ng kanilang buhay. Nang marinig ang sigaw ni Gabriel, natigilan ang mga lalaki. Sa isang iglapa, nakita ni Gabriel ang isang nakataling kahoy sa gilid ng ilog. Dinampot niya ito. Walang pag-aalilangang sinugod ang mga lalaki. Bitiwan niyo siya! Sino ka bang pakialamero ka? Ang mga katulad niyo, ang dahilan kung bakit hindi ligtas ang mga tao dito! Gusto mo ring masaktan, ano? Wag! Lumayo ka! Delikado sila! Sinubukan ni Gabriel na hampasin ng kahoy ang unang lalaki. Pero mabilis ang ikalawa. May kumibot sa dilim at naramdaman ni Gabriel ang sakit ng talim sa kanyang tagiliran. Biglang nagbago ang hangin. Dumilim ang paligid. Kahit na tanghaling tapata, naramdaman ng unang lalaki ang kakaibang lamig. Pare! May kakaiba sa kanya! Nakita ng lalaki ang mga mata ng babae, pulang-pula, na nakatingin sa kanila. Diyos ko! Tumakbo ang unang lalaki. Halos mapatid ang kanyang pagkatakot. Hindi maintindihan ng ikalawang lalaki ang nangyayari. Hoy! Saan ka pupunta? Tuwag! Pero nang lumingon siya sa babae, nakita niya ang dahilan. Matapos tumakbo ng una, naiwan ang ikalawang lalaki na nakatitig sa babae. May nakita siyang hindi maipaliwanag at sa isang iglapa, nawala rin siya sa takot. Nang mapawi na ang tensyon, lumapit si Naya kay Gabriel na nakahawak pa rin sa kanyang tagiliran. Hindi ako nagkakamali. Ikaw nga. Ano bang sinasabi mo? Ang pana. Yang panang tumama sa ahas noong isang araw. Namuntika na ako mahulog sa bangin. May dugong tumutulo dyan sa tagiliran mo. May gana ka pang magkwento. Tinignan ni Gabriel ang mukha ng babae. Tila nakalimutan ang sugat. Sigurado ako, ikaw yung nagligtas sa akin noon. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo ngayon. Okay lang yun. Malaya naman sa bituka eh. Biglang napadila si Naya nang may kakaibang kislap sa mga mata. Oh, bakit? Nagutom ako bigla sa mga lalaking yon. Kailangan ko nang umuwi. Sandali lang. Iatid na kita. Huwag na. Delikado. Baka hinahanap na ako sa amin. Pero Salamat uli. Pero kailangan ko nang umalis. bago pa man makasagot si Gabriel, mabilis nang naglakad papalayo ang babae. Ang bilis siya maglakad. Siguro dahil taga-bundok. Pinagmasdan ni Gabriel ang papalayong anyo ng babae. Pero hindi pang bundok ang ganda niya. Hindi man lang ako nakatanong kung anong pangalan niya. Nanatili siyang nakatayo roon. Pinagmamasdan ang direksyon kung saan nawala ang babae. Habang dumudugo ang kanyang tagiliran, patuloy itong tumutulo. Matapos ang kakaibang pangyayari sa ilog, bumalik na si Gabriel sa bahay ni Mang Doming. Lumipas ang maghapon at ngayong gabi, nakahiga na siya sa duyan sa harapan ng bahay na ang mga matay nakatingin sa kalangitan. Pero ang isip nasa mukha ng misteryosang dalaga. Hindi niya napansin si Mang Doming na matagal na pala siyang pinagmamasdan. May kung anong ligaya yata sa mukha mo, Gabriel, ano? Mang Doming, hindi ko po kayo narinig na lumapit Malalim yata ang iniisip mo. Oh, bakit may ngiti sa mga labi mo? Mang Doming, may nakilala po kasi ako kanina sa ilog Nakilala? Oo, isang napakagandang dalaga. Para po siyang anghel. Anong itsura niya? Maputi po, matangkad, mahaba ang buhok, at may kakaiba sa kanya. Para siyang may sinag. Gabriel, pakinggan mo ako. Hindi lahat ng maganda ay maaaring pagkatiwalaan. Pero Mang Doming, iba po siya.
Siya po yung nagligtas sa akin nung nakaraang araw. Lalo na dapat mag-ingat. Maraming kampo ng kaniliman ang umaali-aligid dito sa sityo. Nagpapanggap na maganda't maamo. Pero ang totoo, Hindi po siya ganun. Nakita ko po sa mga mata niya. daig pa nila ang mabangis na hayop sa gubat. Naghihintay lang ng masisilo. Hindi po. Totoo po ang nakita ko. At sa susunod naming pagkikita, liligawan ko na siya. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka nandito? Ang iyong ama! Hindi ko po nakakalimutan si Itay. Pero pagdating po sa pag-ibig, marami pong pagbabago. Mas gusto ko pong sundin ang nararamdaman ko kesa sa idinidikta ng aking galit at puot. Tahimik si Mang Doming na pinagmasdan ang binata. Ngayon ko lang po ito naramdaman. Ang ganitong pakiramdam. Parang kompleto ang buhay ko. Ay, Gabriel, ang pag-ibig na yan, maaring maging sandata laban sa'yo. Oo, maaring maging daan para mahanap ang bagong layunin sa buhay. Tumalikod si Mang Doming, hindi na nakatingin pa sa binata. Sa dilim ng gabi, habang nakaupo si Doming sa harapan ng altara, hindi mapakali ang matandang albularyo. Ang mga salita ni Gabriel tungkol sa dalagang nakita niya sa ilog ay patuloy pa rin umaalingaw sa kanyang isipan. May kakaiba sa tono ng binata. Isang uri ng pagkahaling na hindi pangkaraniwan na parabang isang mahiwagang kapangyarihan ang humihila sa puso nito. Kinuha ni Doming ang kanyang lumang manuskrito ng kanyang orasyon at ritual. Sa mahinang liwanag ng kandila, binuklat niya ang mga pahinang naninilaw na sa edad, mga pahina na naglalaman ng sinaunang kaalaman tungkol sa mga gayuma at kulam ng mga aswang. Dahan-dahan niyang hinibas ang mga simbolo ng titik na nakaukit sa papel habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-aalala. Hindi ako maaaring magkamali. Bulong niya sa sarili. May kung anong kakaiba sa batang ito. Ang mabilis na pagkagusto. Ang biglang pagbabago ng kanyang hangarin. May sumpa ito ng aswang. Sa madilim na silid kung saan nakatayo ang altara, tumayo si Mang Doming. Matapos ang kanyang mahaba-habang pagninilay, may hawak siyang manuskrito ng isang kamay at kandila naman sa kabilang kamay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Kailangan kong subukan para sa kanya. Narinig niya ang mga yabag ni Gabriel na papalapit sa kanya. Mang Doming, gising pa pala kayo? Gabriel, mabutit gising ka pa. May gusto sana akong ipainom sa'yo. Ho? Ano ho yan? Para sa sugat mo kanina. Nabanggit mo kasi. Hindi naman po kailangan. Maliit na sugat lang po yun. Mas mabuti ng sigurado. Mahirap na. Parang may kakaiba po sa inyo ngayong gabi, Mang Doming. Para kayong nag-aalala na. Natural lang mag-alala ang isang matanda sa isang binatang katulad mo. Tungkol po ba ito dun sa dalaga? Gabriel, may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat basta-basta pagkatiwalaan. Alam ko naman po yun. Pero nalalim na po ang gabi. Medyo inaantok na rin po ako. Pero alam niyo po, tinuruan na rin po ako ni tatay na maging maingat. Pero ang puso, minsan, hindi nakikinig sa mga babala. Iniabot ni Mang Doming ang inuming kulay luntian. Ito, inumin mo. Para saan po ba talaga ito? Para sa proteksyon. Kakaiba po ang lasa nito ah. Dapat,
mawala ang impluensyang naririyan sa'yo. Impluwensya? Ano pong ibig niyong sabihin? Naghintay si Mang Domeng ng ilang sandali. Pinagmasdan ang binata, pero walang nangyari. Hindi. Dapat gumana ito. Mang Domeng, may problema po ba tayo? Wala naman anak. Wala naman. Sige, magpahinga ka na. Tumayo si Gabriel, medyo nalilito sa kakaibang kilos ng matanda. Sige po, magpapahinga na rin po ako. Nang makaalis na si Gabriel, napaupo si Mang Domeng sa silya. Ang mga matay, puno ng pag-aalala. Masyado ng malakas. Masyado ng huli. Matapos ang kakaibang gabi sa pagitan ni Mang Domeng at Gabriel, tahimik ang umaga. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang naputol ng mga sigaw mula sa labas. May mga yapak at sigaw ang maririnig sa labas ng bahay. Ay, saklolo! Saklolo! Domeng! Domeng! Lumabas si Gabriel at Domeng mula sa kanilang pinagpapahingahan. Ano pong nangyari? Pumasok muna kayo. Dito muna kayo. May nakita po kami! Aswang, napakaitim, napakapangit! Saan niyo po siya nakita? Sa may bundok. Malapit sa dating bahay ni Aling Sonja. Pumasok kayo. Dalawa kaming albularyo na poprotekta sa inyo. Pero higit sa lahat, ang panalangin sa Diyos ang mas mabuting gawin ninyo kesa umasa sa amin. Matapos makapasok ang mga tao, Gabriel, kailangan natin tong tingnan. Opo, Mang Domeng. Pero sigurado po kaya sila? Hindi sila magsasabi ng ganito kung wala silang nakita. Kakaiba lang po. Parang may kutob ako. Anong kutob? Hindi ko po masabi. Pero may kakaiba sa pangyayaring to. Lalo na dapat nating tingnan. Halika, Sandali lang ho. Kukuha lang po ako ng mga gamit. magdala ka ng anting-anting. Lahat ng proteksyon na mayroon ka. Paano po ang mga tao rito? May mga orasyon at lunas ako sa loob. Hindi sila maaaring malapitan ng anumang masama habang nandito sila. Sigurado po kayo? Mas ligtas sila rito kaysa sa labas. Tayo na! Mang Domeng, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Ano yun, Gabriel? Bakit parang hindi kayo natatakot? Minsan, ang mga bagay na dapat nating katakutan ay hindi yung mga nakikita natin. Anong ibig niyong sabihin? Tayo na! Baka lumayo pa ang nakita nila. Naglakad na ang dalawa patungo sa pintuan. Dala-dala ang kanilang mga gamit at unti-unti sa likod nila may mga tao nagdarasal. Ang mga tinig ay nanginginig sa takot. Sa madilim na landas ng gubata, nakatayo si Gabriel at Mang Domeng. Ang hangin ay dumadaan sa kanilang pagitan. May dalang kakaibang lamig. Gabriel, kailangan natin maghiwalay. Hindi po ba mas maganda na magkasama tayo? Mas malaki ang tsansa nating makita kung ano man yon kung maghiwalay tayo. Paano kung may mangyari isa man sa atin? May tiwala ako sa iyo, Gabriel. Kaya mong protektahan ang sarili mo. Hindi yun ang kinatatakot ko. Ano yun? Kayo ho. Paano kung mapahamak kayo? Matagal na akong nabubuhay sa ganitong buhay, Gabriel. Alam ko ang mga dapat kong gawin. Pero At saka, may mga bagay na dapat mong matuklasan na mag-isa. anong ibig niyong sabihin? Minsan, ang sagot sa mga hinahanap natin ay nasa ating harapan lang. Natatakot ako, Mang Domeng. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Makinig ka. Kung may mangyari man, kahit ano,
Tandaan mo ang mga itinuro ko. Pero, para po kayo namamaalam ha. Hindi. Pero kailangan mo maging handa sa anumang mangyayari. Saan kayo pupunta? Ako ang dadaan sa kanan. Ikaw naman sa kaliwa. Doon sa may bandang ilog. Sa may ilog? Oo. May problema ba? Wala ho, pero... Mag-iingat ka. Lalo na kung may makita kang pamilyar. Tumalikod si Mang Domeng, pero bago umalis... Gabriel, Po? patawad sa lahat. Bago makapagtanong si Gabriel kung ano ang ibig sabihin nun, naglakad na si Mang Domeng patungo sa kanyang ladasa, nilamon na ng dilim ng kubata. Bakit ganun yung mga salita niya? Parang may nalalaman siya. Tumingin na si Gabriel sa kalangitan. Ang buwan natatakpan ng mga ulapa sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso. May kakaiba, may babala, may hindi maipaliwanag na takot. Matapos ang mapanglaw ng pag-iiwalay nila Mang Domeng, naglakad na si Gabriel sa madilim na landasa. Biglang may narinig siyang mga sigawan mula sa malayong bahagi ng kubata. Doon! Doon pumunta ang aswang! Sa may bundok! Nakita ko ang aswang doon! Mga sigaw nila mula sa... Sino yan? May dumaan sa kanyang harapan. Hinto! Nakita niya ang isang matandang babae. Halos 40 taong gulang na. Ang muka ay kakaiba. Ikaw? Ikaw ang aswang? Hindi ka na makakatakas. Kailangan matapos ang pananakot mo sa lugar na ito. Binatang hangal! Tumakbo palayo ang matanda, pero may nahulog mula sa kanyang damit. Teka. Ito. Ang panang ito. Pinag-aralan niya ang pana at biglang nanlamig ang kanyang katawan. Hindi maaari. Kapareho ng pana niya. Ng pana ni... Napatayo siya na ang puso'y mabilis na tumibuka. Kung ganon, kapamilya niya ang... O baka... Napatigil siya sa kanyang pag-iisip nang marinig ang isa pang sigaw. May kinalaman ka? May kinalaman ka sa kanya? At malalaman ko kung ano yun. Tumakbo si Gabriel sa direksyon kung saan pumunta ang matanda. Ang isip nito, puno ng tanong at ang puso'y nangangamba sa mga sagot na maaaring matuklasan. Sa gitna ng madilim na gubat, habang hawak pa rin ni Gabriel ang kakaibang panang natagpuan, dumating si Mang Domeng, hingal na hingal. Gabriel! Dumaan dito ang aswang. Hindi mo ba nakita? Wala po akong nakitang aswang. Matandang babae po na dumaan dito. Medyo pangit nga po, pero... Yun ang aswang! Po? Bakit mo pinakawalan? Bakit hindi mo inarangan? Sandali lang, Mang Domeng. Paano po natin nasabing aswang siya? Hindi mo ba nakita? Hindi mo ba naramdaman? Ang nakita ko po, isang matandang babae. Takot na takot. Kung aswang po siya, bakit hindi niya ako inatake? Gabriel, may kung ano nang pumipigil sa'yo. Ang sa akin lang ho, hindi po ba masama na basta lang natin silang husgahan? Dahil lamang sa itsura nila? Hindi mo nauunawaan. Ang naiintindihan ko po, may dumaan sa akin ng normal na tao. Takot. Nagtago. Pero tao. Tama na. Kailangan kitang gamitan ng matinding pangontra. Mang Domeng, bakit po kayo ganyan? Para sa ikabubuti mo ito. Hindi mo nakikita. Pero ano ho? may sumpa ka na. May impluensya na sa iyong kadiliman. O baka po, baka may mali sa ating pangunawa sa mga bagay-bagay.
Nagkatinginan ang dalawa. Ang hangin ay punong-puno ng tensyon. Bukas, sa pagsikat ng araw, gagawin natin ang ritual Anong ritual? para maalis ang sumpa sa'yo. Para bumalik ka sa dating ikaw. Tumalikod si Mang Domeng. Hindi kayang tingnan ang binata. Maganda ka bukas. Matatapos ang lahat ng ito. Matapos ang kaguluhang naganap sa gubata, sa isang lumang bahay, sa pinakaliblib na bahagi ng bundok, magkaharap si Naya at ang kanyang amang Siguryo. Ang kanilang mga aninoy sumasayaw sa liwanag ng gasera. Mabuti na lang at nalusutan mo sila. Patawad, Ama. Kung naiwan ako, may tiningnan lang ako. Ang lalaking yun, di ba? Ang nakita mo sa ilong. Ama, patawad. Walang masama kung iibig ka. Pero tandaan mo, ang umiibig ka sa isang albularyo, isang malaking banta sa ating lahi. Pero hindi siya katulad ng iba. Alam mo doon pa man, sila na ang banta sa ating lahi. Kapag nalaban niya na isa kang aswang, sa tingin mo ba, iibigin ka pa niya? At kapag nakita niya ang itsura mong ganyan, Pero ikaw na rin ang may sabi na kung makakatagpo ako ng tunay na pag-ibig, makakawala ako sa sumpang ito ng ating lahi. Ikaw na rin ang may sabi. Gusto nating makalaya sa sumpang ito. Ama, unang kita ko pa lamang sa kanya. Gusto ko na siya. pero mapanganib ang pag-ibig. Kung ang pag-ibig na ito'y ikapahahamak mo, Walang masama kung susubukan, Ama. huwag mo siyang habulin. Pero, Ama, Kung mahal ka niya, ikaw ang habulin niya. Pero huwag kang magpapahabol sa kanya. Huwag kayong maghabol ang dalawa. Tahimik ang dalawa. Ang tanging maririnig lamang ay ang hanging dumadaan sa mga dahon, sa mga puno sa labas. paano kung siya na ang hinihintay nating pagkakataon? Ay, minsan anak, ang pinakamatinding pagmamahal ay ang pagpapalaya. Hindi ko kayang lumayo. Kaya mo. Kaya mo. Dahil kailangan mo. Niyakap ni Guryo ang kanyang anak habang sa labas, ang buwan ay unti-unting natatakpan ng mga ulap tulad ng kanilang pag-asang natatakpan din ng kadiliman. Sa unang sinag ng araw, tahimik na lumabas si Gabriel sa bahay ni Mang Domeng. Ang kanyang mga hakbang mabibigat, ngunit tiyak ang patutunguhan. Sa kanyang bulsa, naruroon rin ang misteryosong pana. Sa kanyang dibdib, tumitibok ang pusong umaasam. Sa may ilog, kung saan ang tubig ay kumikinang sa umaga, nakatayo si Gabriel. Pinagmamasdan niya ang bawat sulok, bawat anino, bawat galaw ng hangin. Bakit ganito? Bakit parang nararamdaman ko darating ka? Maya-maya pa'y may narinig siyang mahinang kaluskus ng mga dahon. Dahan-dahang lumitaw ang babae sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng puting damit na ang muka ay nakayuko. Alam ko babalik ka, Hindi dapat ako nandito. pero nandito ka na. Delikado ito. Delikado? Para kanino? Para sa ating dalawa. Ito ba? Ito ba ang dahilan? San mo? Kahapon, may nakita akong matanda. Nahulog niya ito. Hindi mo dapat. Sino siya? Kapamilya mo? Gabriel, may mga bagay na mas mabuting hindi mo malaman. Bakit? Dahil ba sa sinasabi nilang aswang ka? Natigilan si Naya. Ang mga mata ay nanlaki. Hindi ako naniniwala. Hindi ka katulad nila.
Paano mo nasabi? Dahil nakikita kita. Hindi ko anong sinasabi nila, kundi ikaw, ang tunay na ikaw. Tumulo ang luha sa pisngi ng babae. Kahit ano pa ang katotohanan, kahit ano pang sekreto mo, nandito ako. Sa parehong lugar sa tabi ng ilog kung saan nagsimula ang kanilang kwento, magkahawak ang kamay ni na Gabriel at Naya. Ang dating nag-aalilangan na palitan ng matinding pagmamahal, ngunit ang mga mata ni Naya ay nananatiling may takot. May gusto akong sabihin sa'yo. Gabriel, Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. huwag. Hindi dapat. Mahal kita. Simula nung una pa lang kitang nakita. Pero hindi mo ko kilala. Hindi mo alam. Anong hindi ko alam? Paano kung hindi ako ang iniisip mong ako? Anong ibig mong sabihin? Paano kung ang nakikita mo? Hindi totoo. Paano kung panlabas na anyo lang ito? Hindi na mahalaga sa akin yun. Hanggang kailan mo kayang panindigan ng sinasabi mo? Hanggang kailan ka mananatili? Hanggang ako ay nabubuhay. Paninindigan ko ang nararamdaman ko sa'yo. Kahit ano pang mangyari, Kahit ano pa ang totoo. Kahit ano pa man ang sekreto mo. natatakot ako, Gabriel. Sa ano? Sa araw na makita mo ang tunay na ako. Nakikita na kita. Dito. Matapos ang mainit na tagpong yun sa ilog, dumaliw ang katahimikan sa paligid nila. Ngunit puno ito ng damdamin. Napalitan ng pag-asa ang takot sa mga mata ng babae habang si Gabriel nakatitig sa kanya, puno ng tiwala at pagmamahal. Simula ngayon, wala ka nang itatago. Ano mang sikreto mo tatanggapin ko. Kaya sabihin mo sa akin, kahit ano pa yan. Gabriel, hindi ganun kadali. Kung mahal mo rin ako, subukan mo magtiwala. Ako na ang bahala kung ano pa ang darating. Paano mo nasabing mahal kita? Wala pa akong sinasabi. Minsan, may mga bagay na hindi na kailangan sabihin. Nababasa ko sa mga mata mo, sa paraan ng pagkilos mo. Pero kung hindi totoo, sabihin mo na sa akin ngayon. Hindi makasagot si Naya. Nakatitig siya sa mata ni Gabriel. Tila hinahanap ang lakas ng loob para magsalita. Gabriel, mahal din kita. Pero Pero ano? may bahagi sa sarili ko na maaaring hindi mo kayanin. Bahagi ng pagkatao ko na ikagugulat mo. Hindi mo ba ako nakilala? Hindi mo ba alam? Sanay akong harapin ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. May tapang ka, Gabriel. Pero may mga bagay na kahit ang tapang mo, maaari ring masubok. Kung hindi ko susubukan, paano ko malalaman kung hanggang saan ang kaya ko para sa'yo? Sa puntong yun, napagtanto ni Naya na walang saysay ang pagtatago. Nagpasya siyang magsalita. Gabriel, gusto kong malaman mo ang totoo. Handa ako makinig. Huminga ng malalim si Naya sa kamarahang nagsalita. Ako ay kabilang sa mga nilalang na itinuturing ninyong halimaw. Aswang, Gabriel. Hindi ako katulad ng iniisip mong tao. Sandaling tumigil ang mundo para kay Gabriel. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ngunit hindi ito dulot ng takot, kundi ng pagkalito. Ikaw?
Aswang? Oo. Ngunit hindi ibig sabihin na wala akong puso. Na hindi ako nagmamahal. Na hindi ako tao sa damdamin. Sa halip na magalit o umatras, ngumiti si Gabriela. Hindi ako naniniwala sa hato lamang ng tao. Kung ikaw ay aswang, paano mo ko iniligtas sa sawa? Paano ko nararamdaman ang kabutihang ito sa'yo? Gabriel, natatakot akong masaktan ka ng aking nakaraan. Pero ngayon, natatakot akong mawala ka dahil sa totoo kong pagkatao. Wala kang dapat ikatakot. Hindi mo kasalanan ang pagiging ikaw. At kung ang pagmamahal ko ay totoo, kaya kong tanggapin ang lahat tungkol sa'yo. Sa wakas, naramdaman ng babae ang kagaanan ng kanyang puso, ang bigat na matagal niya lang dinadala, tila ay gumaana. Gabriel, salamat. Pero hindi ito nangangahulugang tapos na ang laban natin. Alam ko, marami pang pagsubok, pero sabay nating haharapin. Magkahawa kamay silang lumayo. Sa tabi ng ilog, tila walang anumang makapagpapahiwalay sa kanila. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay banta ng isang bagong laban. Sa dilim ng gubat, isang anino ang lumitaw. Tahimik itong nagmamasid, puno ng galit at pag-iiganti. Ang pag-ibig ninyong dalawa ang magiging dahilan ng inyong pagbagsak. Habang humuhupa ang init ng araw, dahan-dahang nilukuban ng dilim ang paligid. Nagmamadaling maglakad si Naya palayo sa ilog. Nais niyang makalayo kay Gabriel bago pa siya mahulog ng tuluyan sa pagmamahal na alam niyang hindi niya dapat maramdaman. Ngunit si Gabriel, hindi basta-basta susuko. Natatanaw niya ang papalayong anyo ni Naya. At sa kabila ng pagtutulito, sinundan niya ang babae sa tahimik na landasa na may mga puno sa gilid. Naya, sandali lang! Gabriel, sinabi ko nang huwag mo akong sundan. Paano kita hayaang maglakad mag-isa ng ganitong oras? Mapanganib dito! Hindi mo naiintindihan. Hindi ikaw ang dapat na mag-alala sa akin. Ako ang dapat na mag-alala para sa'yo. Bakit naman? Kaya kong alagaan ang sarili ko. Albularyo ako, di ba? Gabriel, kung alam mo lang kung gaano kalaki ang panganib na dala ko sa'yo, hindi mo na sana ako hinanap. Di mo ba naiintindihan? Walang panganib na hindi ko kayang harapin. Lalo na kung kasama ka. Masyado kang tiwala. Masyado kang mapusok. Ang mundo ko, hindi mo mundo. Ang buhay ko hindi para sa isang katulad mo. Kung hindi mo talaga gusto ako, kung hindi mo ko gustong maging bahagi ng buhay mo, bakit di mo masabi ng diretso? Sabihin mo sa akin ngayon. At aalis ako. Gabriel, hindi ko masabi dahil hindi yun ang totoo. Kung ganun, wala kang dahilan para itulak ako palayo. Magtulungan tayo, Naya. Harapin natin ang takot mo. Hindi mo naiintindihan. Sa likod ng bawat ngiti ko, sa likod na bawat sandaling magkasama tayo, may mga matang nakatingin. May mga nilalang na nakamasid. At darating ang araw na baka hindi kita magawang protektahan. Sino? Sino ang mga nagmamasid? Sino ang dahilan ng takot mo? Hindi lang sila. Ang sarili ko, Gabriel. Hindi mo ko kayang protektahan mula sa akin. Subukan mong patunayan ko. Hindi kita iiwan. Naya, kahit gaano pa kahirap, sabihin mo lang sa akin ng lahat. Ngayon na! Gabriel, hindi ko alam kung handa kang marinig ito. Hindi ako magtatanong kung hindi ko handang harapin
o hindi ko handang pakinggan ang mga sagot mo. Sandaling natahimik si Naya. Tila nag-iisip. Maya-maya pa'y tinanggal ang kamay mula sa pagkakahawak ni Gabriel. Tumalikod. Humakbang ng ilang metro palayo. Saka nagsalita. Ang pamilya ko, ang lahi ko, may sumpa. Hindi kami basta tao. Ang dugo namin ay may halong kadiliman. Kaya nila akong hanapin. Kaya nila akong tugisin. At ang sino mang pipiling lumapit sa akin, nagiging biktima rin. Kung ganon, hayaan mo kung maging panangga mo. Ang sumpa ng pamilya mo. Hindi ko kasalanan. Hindi mo kasalanan. Sama-sama nating harapin. Gabriel, bakit ka ganito? Hindi ka natatakot. Hindi ako natatakot sa pagmamahal, Naya. Mas natatakot ako mabuhay nang walang layunin. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa gubata. Tumigil silang pareho. Ang mga mata ni Gabriel, alerto, habang si Naya naman, napatitig sa dilim. Gabriel! Gabriel, umalis ka na. Ngayon na. Hindi ko kayang iwan ka. Gabriel, hindi ito biro. Sila na ang dumating. Naririto na sila. Hindi. Ang anting-anting ko. Kung sila ang dahilan ng takot mo, nandito ako. Hindi nila tayo basta-basta mahawakan. Gabriel, hindi mo sila kilala. Hindi mo alam kung gaano sila kalakas. At hindi rin nila alam kung gaano kalakas ang pag-ibig ko sa'yo. Sa kabila ng banta, mula sa madilim na bahagi ng gubata, hindi umurong si Gabriel. Tumindig siya sa tabi ni Naya. Ang tapang ng pagmamahal, higit pa sa anumang takot na dala ng kadiliman. Habang naglalakad si Naya sa masukal na bahagi ng gubata, nagsimula na siyang magsalita sa sarili. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Pasensya na, Gabriel. Hindi kita pwedeng isama sa mundong ito. Mas mabuti nang hindi mo alam ang totoo. Sumulyap siya sa likod. Narinig niya ang yapak ni Gabriel. Sinabi ko nang wag mo kong sundan. Pero matigas talaga ang ulo mo. Kung ganito ka, kailangan kitang iligaw. Binilisan niya ang hakbang. Tumakbo sa direksyon ng mga matataas na damo. Tito, huwag kang mag-alala, Gabriel. Hindi mo na ako makikita. Sumuot siya sa pagitan ng dalawang punong magkadikit, tila nubaan sa makipot na lagusan. Kapag dumaan ka dito, babagal ang hakbang mo. Hindi mo ako maaabutan. Paglabas niya sa kabilang dako, umakyat siya sa mababang puno, tumalon sa kabilang gilid ng landas. Hindi mo alam kung saan ako pupunta. At habang inililigaw kita, mas papalayo ako sa'yo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, tumigil siya at nakinig. Narinig niya pa rin ang yapak ni Gabriel. Hindi ka talaga sumusuko. Sige, subukan mo akong hanapin dito. Pumasok siya sa isang mahabang kuweba. Mabilis na lumabas sa kabilang bahagi. Tumakbo patungo sa direksyon ng ilog. Pasensya na, Gabriel. Mas mabuti na ito kesa makita mo kung sino ako. Sana maintindihan mo balang araw. Tuloy na siyang nawala sa masukal na bahagi ng gubata. Ang bawat yapak niya tila naglaho sa dilim ng paligid. Habang naglalakad si Gabriel sa gubat, unti-unti niyang napapansin ang mga yapak na sinusundan niya ay tila sinadya upang iligaw siya. Huminto siya sa gitna ng landas, huminga ng malalim, pinakiramdaman ang paligid. Naya, alam kong nililinlang mo ko. Pero hindi mo ko kayang paikutin. Marami na akong nalaman sa mga tanda ng kagubatan. Mula sa mga turo sa akin ni Itay. Hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang leeg at nagsimulang magdasal
ng mahina upang humingi ng gabay. Ipakita niyo sa akin ang tamang daan, Itay. Tulungan mo kong mahanap siya. Pagkatapos ng orasyon, napansin ni Gabriel ang maliit na sanga ng puno na tila bagong putol pa lamang na nakalapag sa gilid ng landas. Sinundan niya ito, pansamantalang nakalimutan ang mga yapak na nagkalat sa ibang direksyon. Ito ang palatandaan. Hindi lahat ng akala mong landas ang tamang daan. Lahat ng gumagalaw sa kagubatan may naiiwang bakas, kahit gaano pa kaliit. Patuloy siyang naglalakad. Inisa-isa niya ang mga palatandaan sa paligid. Ang mga dahong may gasgasa, ang lupa na bagyang natapakan, ang mga sanga na hindi natural na nakapwesto. Kilala na kita, Naya. Hindi ka sanay na magtago sa mga tulad ko. Hindi mo na ako malilinlang. Nang makarating siya sa isang parte ng gubata, tila mas madilim at mas makitid. Tumigil siya saglit. Pinakiramdaman ang paligid, sakang ngumiti. Alam kong naririnig mo ko, Naya. Hindi mo na kailangan magtago. Sundan mo man ang lahat ng landas. Makikita rin kita. Tahimik ang paligid, ngunit ang alam ni Gabriel, naruroon lang si Naya. Nagmamasid lang sa kanya. Sasabihin ko ito ng isang beses. Hindi ako aalis. Hindi kita titigilan. Kahit saan ka pa magtago. Kahit gaano pa kahirap ng daan. Inawakan niyang muli ang kanyang anting-anting. Nagpatuloy sa paglalakad sa landas na tiyak niyang nilalakaran niya. At tiyak niya rin na nilakaran ni Naya. Hindi mo ko kayang takasan, Naya. Hindi. Habang kaya ko pang makita ang mga tanda na iniwan mo. Patuloy niyang sinundan ang landas. Tiyak na makararating siya sa kinaroroonan ni Naya. Habang nasa loob ng kanyang bahay si Naya, humihingal pa rin matapos ang kanyang pagtakas. Akala niya'y ligtas na siya at hindi na siya nasundan. Ngunit biglang narinig niya ang boses ni Gabriel mula sa labas. Naya! Alam ko nandyan ka! Huwag ka na magtago! Paano siya nakarating dito? Agad siyang lumabas ng bahay at hinarap si Gabriel na mukhang pagod din pero determinadong makita siya. Gabriel! Anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nasundan? Sinabi ko na sa'yo na albularyo ako, di ba? Hindi ako basta-basta maliligaw. Gabriel, umuwi ka na. Delikado ang lugar namin. Maraming tulisan ang nagagawi rito. Bakit naman kita iiwan dito? Hindi kita iiwan na mag-isa. Hindi ako aalis. Hanggat di ko nakikitang ligtas ka. Gabriel, hindi mo naiintindihan. Kung makita ka nila, baka isipin nilang espiya ka. Delikado talaga dito. Mas delikado kung iiwan kita mag-isa. Hayaan mo na akong siguraduhin maayos ang kalagayan mo bago ako umalis. O ano? Hindi ka makapagsalita? Ano pa bang kinatatakot mo? Gabriel, hindi mo kailangan gawin ito. Sanay akong mag-isa. Pero hindi mo kailangan mag-isa. Hindi. Habang nandito ko. Sandaling natahimik si Naya. Napaisip kung paano haharapin ang katigasan ng ulo ni Gabriel. Maya-maya, nagsalita siya ng mas malumanay. Sige na. Kung ayaw mo talagang makinig, bahala ka. Pero umalis ka kaagad pagkatapos nito, ha? Sige, aalis ako. Pero at least man lang, alam ko na kung saan kita dadalawin. Gabriel, hindi mo kailangang bumalik dito. Mahirap kasi hindi ka makita eh. Alam ko na kung saan ka hanapin. Alam ko na kung nasaan ang daan. Wala nang nasabi si Naya. Tumalikod siya at pumasok sa bahay.
Iniwan niya si Gabriel na nakatayo sa labas na tila ba sinisigurado ang kaligtasan niya bago ito magpasyang umalis. Sa isang madilim na silid ng lumang kubo, magkasamang nakaupo si Gregorio at Naya. Halata sa mukha ni Naya ang pag-aalala habang ang ama ay tahimik na nagmamasid sa kanya. Mabuti na lang. Nailigaw mo siya. Hindi niya alam na hindi ito ang tunay nating tirahan. Akala niya lang ligtas ka na. Oo, Ama. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi siya titigil. Ramdam kong totoo ang sinasabi niya. Totoo ang hangarin niya sa akin. Totoo man o hindi, hindi yon ang dapat mong isipin. Ang problema, paano kapag natuklasan niya ang totoo? Anong totoo, Ama? Na ang hinahanap niyang mga pumatay sa kanyang ama ay ang mga kauri natin. Ama, paano kung malaman niya yon? Paano kung malaman niyang may kinalaman tayo? Yun nga ang problema. Madaling magtanim ng galit ang mga katulad nila. Lalo na kapag tungkol sa pamilya. Kung malalaman niya na aswang ang pumatay sa ama niya, tapos na ang lahat. Matatapos na ang maliligayang araw mo. Hindi naman ako ang pumatay, Ama. Hindi naman ako ang may kasalanan. Hindi na yon ang mahalaga sa kanila. Sa oras na malaman niya mula sa ating lahi ang gumawa nito, magiging pare-pareho na tayo sa paningin niya. Baka ikaw ang pagbalingan ng galit niya. At kung mangyari yun, baka siya ang pumatay sa'yo. Ama, hindi siya ganon. Iba siya. Alam kong may puso siya. Lahat ng tao ay may puso. Ngunit kapag nasaktan, puso nila ay magiging bato. Kaya habang maaga pa, huwag mong hayaang mangyari ang bagay na yan. Pero paano, Ama? Paano kung hindi ko siya kayang layuan? Naya, kung hindi mo siya kayang layuan, siguraduhin mo hindi niya kailanman matutuklasan ang katotohanan. Dahil kapag nalaman niya, wala na tayong ligtas. Sandaling natahimik ang silid. Tangi ang tunog ng hangin mula sa labas ang maririnig. Nakatingin lamang si Naya sa kanyang ama. Iniisip kung paano niya mapipigilan ang hindi maiiwasang pagkasira ng kanyang relasyon kay Gabriel. Kinaumagahan sa gilid ng ilog kung saan madalas magtagpo sina Naya at Gabriel. Tahimik na nakaupo si Gabriel habang hinihintay ang pagdating ng dalaga. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang muka, ngunit hindi nito maalis ang bigat na nararamdaman. Nang makita niyang dumarating ang dalaga, agad siyang tumayo, puno ng pananabik. Akala ko di ka darating. Ito na ang huling beses, Gabriel. Teka, huling beses? Anong ibig mong sabihin? Gabriel, hindi ito tama. Ang relasyon natin, hindi ito magtatagal. Mas mabuti pang tapusin na natin habang maaga pa. Hindi ko matatanggap yan. Hindi ko kayang mawala ka. Gabriel, mahalaga ka sa akin. Pero hindi sapat ang pagmamahal para magtagumpay ang tulad natin. Hindi kailanman magiging maligayang relasyon natin. Bakit? Dahil ba sa takot mo? Ano ba kinatatakot mo, Naya? Dahil kapag nalaman mo ang totoo, kasusuklaman mo ko. Baka patayin mo pa ako. Then sabihin mo sa akin. Sabihin mo ang totoo. Ano man yan, hindi magbabago ang nararamdaman Gabriel! ko. Kalahi kong pumatay sa tatay mo! Biglang natahimik si Gabriel. Parang tumigil ang mundo sa kanyang narinig. Ngayon, sabihin mo kung totoo pa rin ang nararamdaman mo. Ngayon na alam mo na. Naya, kalahi ka lang. Pero hindi ikaw ang pumatay sa ama ko. Gabriel,
Paano kung ginagamit mo lang ako para mahanap ang tunay na pumatay sa tatay mo? Paano kung ito lang ang paraan para makaganti? Paano mo nasasabi yan? Hindi kita kilala nung una pa man. Hindi ko alam ang sekreto mo. Hanggang sinabi mo lang sa akin ngayon. Kung hindi mo sinabi, hindi ko malalaman. Kaya nga mas mabuti pang lumayo na lang ako. Para hindi mo na kailangang masangkot pa sa mundo ko. Huwag mo ko lalayuan. Naya, ikaw ang kailangan ko. Hindi ang pumatay sa tatay ko. Hindi ka naghihiganti. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit ka nandito? Noong una, gusto kong maghiganti. Pero nung nakilala kita, nadaig ng pagmamahal ko sa'yo. Ang lahat ng galit at paghihiganti sa puso ko. Alam ko maintindihan ako ni tatay. Alam ko tatanggapin niya ang desisyon ko. Gabriel, paano kung yung relasyon natin ang magdulot ng kapahamakan sa'yo? Albularyo ka. Aswang ako. Magkaaway ang lahi natin. Hindi mo kailangan matakot. Kung ito man ang paraan ng tadhana para magkatagpo tayo, tatanggapin ko. Ipinagpapasalamat ko pa na nakilala kita. Hindi ko hahayaang masira ang meron tayo. Gabriel, natatakot ako. Natatakot akong masaktan ka ng dahil sa akin. Magkasama nating haharapin ang lahat. Huwag mo lang ako layuan. Ipagpatuloy natin ang nasimulan natin. Gabriel, Sa saglit na yun, nagyakap sila. Tila walang anuman sa mundo ang makakawasak ng kanilang pinagsamahan. Ang araw ay patuloy na sumisikat. Sinisimbolo ang bagong simula sa kabila ng kanilang mga takot at pangamba. Sa gitna ng nayon, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagsisigawan habang may ilan na may hawak na mga sulo at baril. Ang mga mata nila ay puno ng takot at galit habang itinuturo ang direksyon ni Naya. Ayaw niyo, aswang! Patayin! Huwag kayo makatakas! Sa gitna ng gulo, napatigil si Naya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang mga mata niya ay tumingin kay Gabriel. Nakatayo sa gitna ng mga tao. Gabriel, paano nila ako natagpuan? Ikaw ba? Ikaw ba ang nagsabi sa kanila? Hindi. Hindi, Naya, hindi ako. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gabriel, unti-unting nagbago ang anyo ni Naya. Lumabas ang tunay niyang anyo. Isang napakapangit na nilalang. Napatigil ang mga tao sa takot. Ito ba ang gusto ninyo? Tingnan ninyo ang tunay kong mukha. Isa kong halimaw! Sinubukan ni Gabriel na lumapit. Ngunit sinaway siya ni Naya. Gabriel! Layuan mo ko! Umalis ka na habang kaya ko pang kontrolin ang sarili ko! Hindi, Naya! Hindi kita iiwan! Itatakas kita sa kanila! Hindi ka ba natatakot sa akin? Tingnan mo ako, Gabriel. Hindi ako ang babaeng minahal mo. Isa akong pangit na halimaw. Hindi ka nababagay sa akin! Hindi! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi malaga sa akin ang anyo mo! Ikaw pa rin si Naya! Ang babaeng may puso't minahal ko! Habang nag-uusap sila, isang lalaki ang sumigaw mula sa likod ng karimlan. Barilin niyo! Barilin niyo, aswang! Biglang tumunog ang isang putok ng baril. Sa isang iglapa, tumakbo si Gabriel. Sinangga ang bala. Bumagsak siya sa lupa at duguan. Gabriel! Bakit mo ginawa yun? Sa kabila ng sakit, pilit pa rin ngumiti ni Gabriel. Dahil mahal kita, Naya. Hindi nila kayang
makita ang totoo. Pero ako kaya ko. Umiyak si Naya habang dahan-dahan niyang inahaplos ang mukha ni Gabriel. Unti-unti siyang bumabalik sa kanyang dating anyo. Maganda, ngunit puno ng pighati. Biglang dumating si Goryo. Tinulungan si Naya habang itinuturo ng mga tao. Tumigil kayo! Hindi lahat ng aswang ay halimaw. Huwag kayong magpapadala sa takot ninyo! Ngunit ang sigaw ni Domeng na puno ng galit. Ang mga kampo ng demonyo! Nandito! Ang mga aswang! Huwag tayong magpalinlang! Habang kinakaladkad ni Goryo si Naya palayo, umiiyak ng malakas si Naya. Ayaw niyang iwan si Gabriel. Gabriel! Huwag mo akong iwan! Hindi kita kayang iwan! Naya, ligtas ka na. Yun ang malaga sa akin. Gumalaw ang mga tao at nagkagulo. Si Doming naglabas sa mga orasyon habang si Goryo mabilis na dinala si Naya palayo sa panganib. Naiwang duguan si Gabriel sa lupa. Ngunit ang mga mata niya hindi nawawala kay Naya kahit paunti-unti nang tumidilim ang kanyang paningin. Sa gitna ng kaguluhan, habang hawak ni Goryo si Naya, tinutulungan itong tumayo. Napuno ng galit at pagkadismaya ang kanyang boses. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Tumuto kay Domeng at binasag ang katahimikan. Sige! Ipagkanulo mo kami sa mga tao! Sabihin mo sa kanila ang lahat ng totoo! Na ikaw ay kauri namin! Na nagpapanggap lang na albularyo! Sabihin mo na ikaw ang pumatay sa ama ng binatang yan! Biglang tumigil ang lahat. Napatingin ang mga tao kay Domeng habang si Gabriel naman, kahit naduguan, pilit na tumayo. Mang Domeng, totoo bang sinabi niya? Sabihin mo totoo! Gabriel, hindi mo naintindihan. Ginagawa ko lang ang lahat ng nararapat para protektahan ang lugar natin. Protektahan! Sa anong paraan? Pinatay mo ang sarili kong ama! Oo! Ako ang pumatay sa kanya. Siya ang hadlang sa lahat ng plano ko. Hindi niya kayang tanggapin ang kailangan nating gawin para mabuhay ang mga tao rito. Biglang natahimik ang paligid. Si Gabriel, kahit hirap na hirap, lumapit kay Domeng. Hawak ang sugat sa kanyang tagiliran. Bakit man, Domeng? Bakit yung ginawa yun? Ama ko siya! At wala siyang ginagawang masama sa inyo! Ginawa ko yun dahil ayaw niyong sumama sa akin. Siya ang tanging may kakayaang pigilan ako sa paggamit ng kapangyarihan ng mga aswang. Kinakailangan ko silang kontrolin para masunod ang gusto ko. Sinira niyo ang lahat! Ang tiwala ko sa inyo! Ang pamilya ko! Ngayon ano gagawin mo? Ano pang natitira sa inyo? Ngayong alam mo na ang totoo. Anong gagawin mo? Parurusahan mo rin ba ako? Gaganti ka ba tulad ng ibang albularyo? Gabriel, ito ang katotohanan. Huwag mong hayaang linlagin ka pa ng taong ito. Gabriel! Tama na! Hindi mo kailangan gawin ito! Hindi ako katulad mo, Domeng. Hindi ako katulad mo na papatay lang para masunod ang gusto mo. Napaka-idealista mo, Gabriel. Tingnan natin kung kaya mong panindigan yan kapag dumating ang oras. Humakbang si Gabriel, ngunit biglang bumagsak dahil sa kanyang sugat. Nagmamadaling lumapit si Naya upang alalayan siya. Gabriel,
Tama na. Hindi mo kailangang labanan ang sugat mo. Naya, huwag kang mag-alala. Hanggang kaya ko pa, lalaban ako para sa totoo. Habang pinalilibutan ng takot, galit at puot ang paligid, nanatiling matatag si Gabriel. Ang desisyon niya ang magiging daan ng katarungan sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ni Gabriel at Doming, bumagsak ang bigat ng katotohanan katulad ng malalakas na kulog sa maulap na gabi. Ang sigaw ni Gabriel ay nagdala ng katahimikan sa paligid at ang mga taong nagmamasid nagsimulang magtanong sa kanilang mga sarili kung sino ang tunay na kalaban. Nang bumalot na ang dilim, nagdulot ito ng mas mabigat na damdamin sa bawat isa. Si Gabriel, kahit sugatan, tumayo ng matatag. Ang kanyang mga matay nakatuon kay Doming, puno ng galit at hinanakit. Matagal mo kaming niloko! Pinaniwala mo kami na kakampi ka namin! Kaya pala nung una pa lang, hindi na magandang pakiramdam ko sa lugar ninyo! Gabriel, mali ang iniisip mo. Hindi mo naiintindihan kung bakit ginawa ko ang lahat ng ito. Kaya pala gano'n na lamang pagnanais ng tatay ko. Nabanggitin ang pangalan mo bago siya namatay. Dahil ikaw ang totoong pumatay sa kanya! Ginawa ko lang ang nararapat, Gabriel. Ang tatay mo, ang balakid sa mga plano ko. Hindi niya naiintindihan ang mas malawak na larawan. Mas malawak na larawan? Patayin mo ang sarili mong kaibigan! Para lang sa sarili mong kapakanan! Yan ba ang sinasabi mong dahilan? Gabriel, tama na. Huwag mo nang dagdagan pa ang galit. Hindi makabubuti sa'yo. Paano ko titigil, Naya? Ito ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Ito ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat. Domeng! Aminin mo na ang lahat. Wala ka nang matatakasan. Oo! Ako ang pumatay sa tatay mo, Gabriel! Pero hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan kong gawin yon para matupad ang plano ko! Plano? Anong plano mas malaga sa buhay ng isang tao? Higit pa sa buhay ng tatay ko! Ang mundo ay hindi kasing linaw ng iniisip mo. Minsan, ang kailangang isakripisyo ay ang pinakamahalaga para sa mas malaking layunin. Hindi ko matatanggap yan! Ang ginawa mo hindi kailanman magdudulot ng katarungan! Ang ginawa mo'y kasakiman! Kung gano'n ang tingin mo, wala na akong magagawa. Pero Gabriel, alalahanin mo to. Sa huli, malalaman mong tama ang ginawa ko. Gabriel, tama na. Huwag ka nang lumapit. Baka masaktan ka pa lalo. Hindi ko kailanman hayaang makatakas ka, Doming! Sisiguraduhin ko pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo! Sa puntong yun, lumapit na ang mga tao. Dala ang kanilang mga sulo at armasa. Nakatingin kay Domeng. Ang takot at galit ay halatang halata sa kanilang mga muka. Napalingon si Domeng. Sa kanyang paligid, napagtanto niyang wala na siyang lusot. Kung ganito rin lang ang katapusan, sige! Tingnan natin ngayon kung sino ang malakas dito! Habang naghahanda ang mga tao na sugurin si Domeng, isang matinding pagyanig ang naramdaman sa lupa. Tila nagpapahiwatig ng mas malalim pang gulo na paparating. Matapos ang matinding paghihirap ni Gabriel at Domeng, nagdilim ang kalangitan. Ang hangin ay lumakas. Tila nagpapahiwatig ng malapit ng labanan. Ang mga tao sa paligid ay nagtipon.
naguguluhan at natatakot sa mga nangyayari. Si Doming nagsimula ng magbago at ipakita ang kanyang tunay na anyo bilang isang gabunan. Naglaban sina Doming bilang gabunan sa tunay nitong anyo at natalo si Doming. Sa gitna ng nayon, nagharap sina Gabriel at Doming. Ang mga mata nila ay puno ng galit at determinasyon. Mang Doming, hindi ko papayagang saktan mo ang mga tao! Hindi mo ako mapipigilan. Mas makapangyarihan ako kaysa sa'yo. Hindi ako natatakot sa inyo. Lalabanan kita hanggang sa huli! Sige! Ipakita mo ang tapang mo! Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Biglang nagbago ang anyo ni Doming. Naging isang mabangis na gabunan. Siya ay may nakatatakot na anyo. Si Doming pala ang gabunan! Tumakbo na tayo! Ay, sige! Bilis na! Oo, akala natin! Tumutulong na sa atin! Pero kapag pala siya ng demonyo! Takbo na tayo! Bilis! Sandali! Huwag kayong matakot! Magtulungan tayo! Wala kayong laban sa akin! Susuklian ko kayo ng pag-iganti! Mag-iingat ka! Malakas si Doming! Alam ko, Naya! Pero hindi ako susuko! Sinugod ni Doming si Gabriel. Umiwas si Gabriel. Naganda ng kanyang anting-anting. Hindi uubra sa akin ang iyong mga anting-anting! Ang pananampalataya ko ang magbibigay sa akin ng lakas. Sinimula ni Gabriel ang kanyang orasyon. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ikaw ang aking kalasag. Ikaw ang aking tagabantay. Liwanag ng kabutihan. Protektahan mo kami laban sa kasamaan. Napaatras si Doming. Tila nasasaktan sa orasyon ni Gabriel. Ano tong nararamdaman ko? Yan ang kapangyarihan ng kabutihan. Hindi ako matatalo ng isang tulad mo! Sumugod muli si Doming kay Gabriel. Mabilis na umiwas si Gabriel. Inulit ang kanyang orasyon. Sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng liwanag, mawala ka nawa sa dilim! Mas lalong nasaktan si Doming. Hindi! Hindi ito maaari! Gabriel, kaya mo yan! Nandito kami para sa'yo! Magtulungan tayo! Huwag tayo magpapatalo sa takot! Ang mga tao ay nagsimulang magdasal. Sumuporta kay Gabriel. Gabriel! Nasa likod mo lang kami! Labanan mo si Doming! Labanan mo! Labanan mo! Labanan mo! Labanan mo! Nagsimulang magdasal ang mga tao bilang suporta kay Gabriel. Tigil! Tigil na! Sumusuko ka na ba, Doming? Wala ka nang magagawa! Hindi ako susuko! Hindi niyo ako matutulo! Sa huling pagsubok, sinubukan ni Doming na gamitin ang natitira niyang lakas. Ngunit hinarangan siya ni Gabriel. Ito na ang katapusan mo, Doming! Hindi! Hindi ito ang katapusan ko! Biglang bumagsak si Doming sa lupa. Gabriel! Nagawa mo! Natalo mo si Doming! Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Salamat sa iyong tapang, Gabriel. Mabuhay si Gabriel! Mabuhay! 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 Ang mga tao ay nagdiwang. Ang kasamaan ay napawi na. Ngayon, panahon na para maghilom ang ating nayon. Tama ka, Gabriel. Simula na ito ng bagong umaga. Magtulungan tayo upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Sama-sama tayong babangon. Mula rito! Sa pagwawakas ng araw, ang nayon ay muling nagkaroon ng pag-asa. Si Gabriel, kasama si Naya at Goryo, naghanda para sa bagong simula.
Matapos ang matinding labanan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa nayon. Ang mga tao'y nagsimula na maghilom mula sa takot habang si Gabriel at Naya nananatiling magkasama. Ang kanilang pagmamahalan kahit dumaan pa sa maraming pagsubok at mas matibay pa. Lumipas pa ang mga araw, naging mas malapit sila sa isa't isa. Sa isang umaga, sa harapan ng kubo ni Naya, nakaupo si Gabriel habang inaayos ang mga halamang gamot. Naya, may tatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun, Gabriel? Paano kung may isa akong sikreto? Ano naman yun? May itinatago ka pala sa akin? Oo, pero dapat handa ka makinig. Sige, sabihin mo na. Ano ba talaga? Paano kung sabihin ko sa'yong gusto kitang ligawan uli? Pero ngayon, seryosong-seryoso na ako. Ligawan ulit? Hindi pa ba sapat na nagtiwala ako sa'yo? Iba kasi ito eh. Gusto ko talaga ipakita sa'yo na handa ako ibigay ang lahat para sa'yo. Kaya, handa ka bang manligaw ako uli? Kailangan bang mag-isip pa? Mukha namang wala akong ibang pagpipilian. Kung ganun, tanggapin mo na agad. Wala namang masama kung oo ang sagot mo sa akin. O sige, kung makapagbibigay ka ng isang prutas mula sa puno, sa likod, tatanggapin ko ang panliligaw mo ulit. Sige, pupunta ako ngayon din. Sa likod ng kubo, narinig ni Naya ang tawanan ni Gabriel habang inaabot ang bunga. Pagbalik niya, bitbit niya na ang pinakamalaki at pinakapulang prutas. Oh, ayan na. Hindi ba itong pinakamaganda sa lahat? Gabriel, kung ganyan ka araw-araw, baka mapagod ka sa kasusuyo sa akin. Naya, di ako mapapagod. Kung ang gantimpala ay ang pagmamahal mo, kayang-kaya kong gawin kahit ano. Ang drama mo. Pero sige na nga, tinatanggap ko na ulit ang panliligaw mo. Di mo na itatanong. Naging dramatista ako ng Bombo Radyo dati. Kaya siguro ganito ako. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting napuna ng saya ang kanilang mga araw. Si Gabriel at Naya naging opisyal na magkasintahan hanggang dumating ang araw na nagdesisyon si Gabriel na mag-propose sa ilalim ng puno ng mangga kung saan madalas sila mag-usap. Nakaluhod si Gabriel, hawak ang isang singsing. Naya, alam ko mahirap ang lahat. Lahat ng pinagdaanan natin. Pero isa lang ang sigurado ako. Mahal na mahal kita. At gusto kong makasama ka habang buhay. Tatanggapin mo ba ako bilang asawa mo? Oo naman, Gabriel. Tatanggapin kita. Salamat sa pagmamahal mo. Masayang nagyakap ang dalawa habang ang mga tao sa paligid nagsisigawan ng pagbati. Ang kasalan ay isang araw ng saya at kapayapaan. Pagkalipas ng ilang buwan, sa kanilang tahanan, masayang namumuhay sina Gabriel at Naya bilang mag-asawa sa kabila ng pagiging gabuna ni Naya na nagnais mamuhay ng tahimik at mapayapa. At si Gabriel naman bilang albularyo. Sa bawat araw na dumadaan, natutunan nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at ang pagtanggap sa isa't isa. Naya, sa lahat ng pinagdaanan natin, isa lang ang natutunan ko. Ano yun, Gabriel? Ang pagmamahal, hindi lang tungkol sa saya, kundi sa pagsasakripisyo at pagtanggap ng buong buo. At ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Sa simpleng buhay ng kanilang tinatahaka,
na puno ng pagmamahal at kapayapaan ang kanilang pamilya at tuluyang nanatili ang kwento nila bilang inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Hindi hadlang ang anumang uri o estado ng inyong mga buhay. Basta sa larangan ng pag-ibig, ito'y hindi makahadlang.